Ngayon, sasama kayo sa amin sa pagbabalik ng mahigit 600 taon sa kasaysayan. Sa kanayunan ng Italia, may palasyo na saksi sa kasinungalingan ng isang dinastiya. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano sila namuhay, ang palasyong itinayo nila at ang mga bakas na iniwan nila. Kami ni Luke ay naglaan ng ilang oras sa paggalugad sa halos 100 silid na inabandon ng palasyo, naghahalungkat ng dokumento at sinusubukang buuin ang kwento ng mga dating nakatira rito. Ang pinakabaliw na bahagi ay bawat silid dito ay may mga gamit pa rin. Habang lumalalim ang paggalugad, mas malinaw ang kwento. Itinatag ang estate noong 1452. Itinayo sa mga labi ng isang medieval na kuta na matagal nang narito bago pa man ang mismong palasyo. Sa loob ng maraming siglo, hawak ng pamilya ang mga ubasan, sakahan at negosyo na sumusuporta sa komunidad. Pero nagulat kami kung paano natapos ang kwento. Matapos malampasan ang mga digmaan, mga pagbagsak na ekonomiya at ilang henerasyon ng drama sa pamilya, dumating sa makabagong panahon ang huling dagok sa 600 taong pamanana ito. Pinilit ng COVID pandemic na magsara ang huling natitirang negosyo dito at sa loob lamang mang ilang buwan, iniwan na ang palasyo. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang bawat sulok ng kamanghamangang lugar na ito at dadalin kayo 600 taon pabalik sa kasaysayan para tuklasin ang pag-angat at pagbagsak ng isa sa pinakapambihirang pamilyano. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, kasama si Luke na may hawak ng kamera. Kamusta? Tulad ng narinig ninyo, nasa Italia kami ngayon. Pero, Ang lugar na ito. Ang dami na kasaysayan na natuklasan namin ay talagang hindi masukat. oo, kasi napakalaki ng lugar na ito. Ang gusaling ito ay itinayo noong 1452 at bago pa yon, may iba pang bagay na narito. Oh, medieval na kuta. Oo, si Giovanni Filicaya ang nagtayo ng lugar na ito o bumili ng lupang ito noong 1452. At pagkatapos ay nagpasya siyang itayo ang palasyong ito sa ibabaw ng mga pader ng isang medieval na muog na narito noon. Oo, mag-step back muna tayo. At humanga muna tayo sandali kung gaano kalaki talaga ang lugar na ito. Baka hindi mo pa nga makita ngayon. Oh, pero makikita mo rin yung maliliit na bintana doon at meron pa sa kabila. Meron din doon. May patong-patong na mga daanan. Isang maze ito. Napakahirap intindihin ang lugar na ito. Oh, kamangha-mangha talaga. Medyo naligaw kami, parang nasaan na nga ulit yung kwarto na yun. Tapos kailangan pa naming hanapin ulit. Yun pala yung lugar na yun. Posible ulit mangyari yon habang nagbi-video tayo. Oo, pero sinusuri rin namin ang lugar at hindi talaga mukhang mula noong 1400. Hindi. Parang mas mula pa ito sa mga taong 16 o 1700, pero sigurado kaming 600 taon na ang lugar na ito. Talagang nakakabaliw, pero inabandona na ito simula noong 2020. Oo nga. Hindi ko talaga masyadong gusto ang harapang ito kung tutuusin. Sa tingin ko, medyo walang dating. Ganyan kasi palagi ang mga Italyano. Nakita mo na ba yung itsura ng bangka? Ang cute ng maliit na bangka. Makikita mo rin na may kaunting pagpipinta sa loob. Sa paligid. Halos imposibleng makita sa kamera. Oh, nandun yun sa itaas. Pero bago natin papasukin ang lahat sa loob, ikutin muna natin ang harden dahil may isang bagay na talagang espesyal doon. At dadaan tayo dito. At meron tayong mga pader na nakapalibot sa buong property. Oo, napaka-interesante ng impormasyong yon. Kaya naman napalago nila ang kanilang yaman, syempre. Si Giovanni, pati ang kanyang mga anak at tagapagmana. At sa isang punto, nagkaroon sila ng 300 akre ng ubasan dito. Mayroon silang 12 120 magsasaka at mga kasama ang nagtatrabaho para sa kanila. Kaya mayroon silang napakalaking ari-arian dito at sila ay sobrang mayayamang tao. May iba pa rin silang villa. Oo, marami pa silang ari-arian. Sa Florencia, Pisa, Lucca at iba pang lugar ay mayroon sila. Nakikita kong maraming lamok mula sa tubig na ito. Oof. Pero dito sa likod mo. Ito ang pinunta natin dito.
Kaya sa hardin ng lugar, may isang gusali at ito ay isang kapilya. Isang napaka-espesyal na kapilya sa aking palagay dahil mas mukha itong bahay kaysa kapilya. Oh, mas ramdam mong pahaba ito kaysa sa karaniwan. May matarik itong bubong at ang eskudo. May malaking plaque doon, di namin mabasa. Matagal na yon, malamang mula sa pamilyang Villachaya o sa iba pang mga pamilyang nanirahan dito. Oo. Tara, pasok tayo. Napaka-unique. Karaniwan, isang painting ang makikita sa ganitong mga kapilya ng mga bahay o villa. Oh! Pero ito ay simpleng. Pero pakiramdam ko rin na para sa isang makapangyarihang pamilya, alam ang koneksyon ng Italia sa relihiyon, maliit ang kapilyang ito. Napakaliit ng kapilyang ito para sa akin. Nakita ko nang may mas maliliit na bahay kaysa dito, pero may kapilyang 10 beses ang laki. Oo, mukhang maliit talaga ang lugar na ito. Oh, parang sobrang pribado talaga, di ba? Oh! Karaniwan, kapag ganitong may mas malalaking kapilya ang mga bahay, dumadayo rin ang mga kapitbahay. Oh! Iba talaga ang pakiramdam dito, parang sobrang personal. Pamilya Vilasaya, wala nang iba. Weapons Crest, doon natin ito unang nakita. Sa palagay ko, sa buong karangyaan nito. Oh, pininturan at lahat. Siyempre, ang korona sa itaas ay nagpapakita na ang pamilyang ito ay tunay na maharlika. Ang unang tao, si Giovanni, ay notaryo sa Florencia. At sinimulan niyang pondarin ang pamilyang ito. Pero lahat ng sumunod sa kanya ay napabilang sa maharlikang angkan, nagtrabaho bilang mga konsehal sa Florencia at nagkaroon ng mga magagarang mataas na posisyon sa herarkiya ng lugar na ito sa Tuscany. Ito ba ay Tuscany? Tuscany! Gusto ko ring makita ang altar. Ano ang nakikita natin dito? Ito ay isang bola mula sa taong 1,751. Baka ito ang petsa ng pagkakagawa ng kapilyang ito. Oh, posible. Mababasa natin sa mga plake. Kaya ito ang pinakamalapit na impormasyon. Ang gusali ay ilang beses nang inayos sa paglipas ng mga taon. Mukhang Latin ang nakasulat dito. Hindi ko nga alam ang mga ito, pero nakikita mo itong mga paa dito. Pumapasok ito sa altar at doon din. Napakakaiba niyan. Astig talaga ang tampok na ito. Patay. May rosaryo ring nakasabit dito. At may mga lamok sa lahat ng dako. Uy, wow! May mga maliit na painting dun sa loob. Have a look at this one. Isa itong eksena ng aktibidad. Ang kapanganakan ni Jesus. Oh, may parang Christmas tree din sa dulo. Diyos ko! Pero sige, so nandito naman yung altar. Ay, sorry, tinitinan mo pa pala. Tingnan mo itong magandang marmol na pinatungan lang ng pintura. Oh. Sa akin, mas mainam kung marmol na frame na lang ilagay. Tingnan mo rin ang kisame dito sa lugar na to. Ooh. May nakita akong nakakatawa. Si. Tingnan mo to. Kumusta? Ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan. Kaya narito ang pari at narito naman ang taong kailangan mang-umpisal sa kabila. Ooh. Sobrang kakaiba. Mag-usap na lang kayo pare, hindi kailangan ng ganito. May magagandang konsyerto dito. Ooh. May mga kandila pa rin dyan. Sige. Pero may isa pa tungkol sa nakakaintrigang kwarto ng kapilyang ito, sa tingin ko. Sobra. Parang mas ramdam ko na ang kapilyang ito ay itinayo talaga para maging libingan. Oh. Kaya ang pamilya ay nakalibing dito. Nardiade? Nardid? Yan ang huling pamilya na dumating noong mga 1800 at nag-asawa sa pamilya Felicia Felicaya. Tama ba ang pagkakasabi ko? Pasensya na? Giovanni, nakikita ko dito. Labinsiyam na labinsiyam. Naniniwala akong luma na ito. 1906 o 1906. Sa tingin ko, yung sa kabilang kwarto ang pinakamatanda. Vincenzo da Felicaya. Oh, Iyan ang una. Si Giovanni ang nauna. ang Makata ay mula noong 1600 at ito naman ay 1875.
Kaya malamang apo sa tuhod na ito ng isa. Oo, baka siya rin ang nag-iisang Makata. Narito pa ang isang filikaya. Torella da Filicaya. Grabe ang kasaysayan niyan. At dito, meron tayong altar na buong pininturahan. Oh, medyo kupas na ang mga pintura dito. Pero dito sa baba, makikita mo pa rin ang ilan. Pintura ni Jesus Maria. Pwedeng mag-imbak ng alak dito. Maganda rin yan. Matanda na rin yan. Kamangha-manghang kisame. Oh! Ang sagisag na yon. Oh, ang eskudo ng angkan. Oh, Mas maganda ito kaysa sa katabing kwarto. sigurado. Wow! Mga bintana na parang stained glass pero sticker lang siguro. Oo, sigurado ako. Gaya nito. Oo, mukha talagang sticker yan. Oo. O pininturahan. Pwede ring pininturahan, hindi stained glass. Pero pininturahan ito. Oo. Hindi pa naimbento ang mga sticker noong panahong yon. Wow! Grabe ang lugar na ito. Napakagandang lugar nito. Nakatayo tayo dito sa kasaysayan ng pamilya Filasaya at Naine. Sige, ipakita natin ang lugar na yan. Gusto ko ring makita dahil meron din doon. Akala ko gusto mong makita ang mga gape. Hindi. Ang mga libingan dito. Ngayon, ito ba yung isa pa? Yun ay 1875. Oh. Vincencio de Filicaya? Oh. Iyan din ang taong nakalibing doon. Oh. Illustri della Bella Firenze. Parang plaque lang ito bilang parangal sa tingin ko. Isa siyang ilustrador para sa magandang Firenze. At ang paghahanap ng, sinusubukan kong mag-Italiano dito. Hindi maganda ang kinalabasan. Pinupunan ang mga puwang. Oo, sige. Wow, ang galing naman yan. Bumalik sa napakalaking palasyo. Isama namin kayo sa loob. Halos madapa na ako. Ipapakita namin sa inyo ang iniaalok ng obra maestrang ito. Pwede ba akong tumayo dito para may batayan sa laki? Oh. 1.80 sentimetro ang taas ko. Sabi ng girlfriend ko, mas pandak raw ako. Oh, malaki talaga. Tingnan mo itong lugar na to. Tara, mag-ikot tayo. Sige. Ang unang kwarto na ipapakita namin sa inyo ay isa ng tunay na obra maestra. Oh. Maraming dapat pag-usapan dito. Simulan ba natin sa kisame? Oh. Karaniwan sa mga Italiano, kapag nagre-restore sila ng lugar, pinipinturahan na lang nila kung ano ang nandoon dati. Oh. Nakikita mo yung asul doon. Yun ang original na fresko. Pero pininturahan nila yon ng puting pintura. Naiintindihan namin kung bakit nila ginagawa yon, lalo na sa kaso ng pamilyang ito. Babalikan natin mamaya ang kasaysayan ng problema sa pera ng pamilya. Pero sinubukan nilang ayusin ng maayos ang lugar noong ika-19 na siglo, pero ang pagpapanumbalik ng ganitong bagay ay talagang. Yeah. I mean, pagbagsak sa pananalapi. Noong ika-17 siglo, madali lang. Meron kang mga magsasaka at mga taong pinapasahod mo na halos wala namang bayad. Pero kailangan mong gawin ito noong ika-18 siglo, ibang-iba na ang kwento. Oo, sigurado. Natutuwa talaga ako na pinanatili nila ang mga maliliit na bahagi na ito. Alam mo yan. Nakukwento sila ng kwento. Medyo kupas na kasi. Hindi ko makita kung tungkol saan ito. Hindi, pero marami kang makikitang sagisag ng pamilya. Oo, ang sagisag ng pamilya ng Pamilya Filicaya at Nardidio Nardiodia. O sige, Magkakamali tayo sa ilang pangalan. 600 taon ng kasaysayan ito. nakakabaliw kung gaano karami. Malamang narinig mo na ang ilang apelyido ng pamilya sa kwento. Nakakabaliw maalala lahat habang nagsushooting dito. oo nga. Halos nakalimutan ko na yung chandelier. Oo, ang ganda ng chandelier na to. May mga dragon sa loob niyan. Gawa ito sa bakal na hinulma na karaniwan sa mga Italian na chandelier. Napakanipis ng metal na ginamit nila.
Talagang maganda. Ayoko magkaroon ng kristal na chandelier na nakasabit sa kwartong ito. Hindi. Hindi nito nabibigyan ng hustisya. Pero heto, tingnan mo. Nagsisimula tayo sa tunay na alaala ng pamilya. Simulan natin dito. Sige, umatras muna tayo ng kaunti. Umatras muna tayo. Siguradong lampas pa ito sa ilang hakbang. Oo. Mga banda rito. Parang mga banda rito. Ito ang orihinal na representasyon kung paano dating itsura ng kwarto. Tingnan mo ang eskudo ng pamilya sa taas ng fireplace. Oo. Mas maluwag na talaga na yan. Oo, maayos pa rin ang mga painting dito at lahat ng bagay. Ibig kong sabihin, halos pareho pa rin ang itsura, maliban sa mga antigong gamit. Oh, nandito pang chandelier. Mas maganda na ang kalagayan ng mga fresko ngayon. Dati purong puti ang bubong, pero ngayon makikita mong medyo nagbabakbak na ito at lumilitaw na ang orihinal na pintura. Oo, ibalik natin ito kung saan ito nararapat, dito sa baul. Gustong-gusto ko ang mga representasyong yan, ang astig talaga nila. Pero may iba pang mga larawan ng pamilya dito. Ang ganda nito. Mukhang natatakot ang dalawang dalaga. Sa palagay mo ba siya rin yung babae sa passport photo na nakapula? Hindi ko pa nakita yung passport photo. Nahanap mo na, ano? Maaring siya nga. Maaring ganun nga. Kamukha niya talaga yon. Gusto ko rin ito. Tama. At hindi ito larawan ng bahay. Hindi. Siguro. Pero isa sa iba pa nilang mga lugar. Oo, sa lugar ng Tuscany, ang pamilyang ito ay may mga bahay hanggang noong 1900 nang muntik na nilang maibenta ang halos lahat. Babalikan natin yan mamaya, Fort Malti. Oo, napakaganda ng kasaysayan at larawan. Ito ang harapan, makikita mong puting-puti ito. Mas maganda na talaga na yon. Tulad ng larawang ito, maganda talaga. Oo, may mga bato at magagandang ginupit na palumpong sa paligid. Ang ganda ng bahay. Medyo upas na talaga ngayon at talagang sira-sira na. Sige. Tara, maglakad-lakad tayo sa paligid. Oo, may isa rin tayong napaka-interesanteng bahagi ng kasaysayan dito. Nag-research kami tungkol dito at lumalabas na nakapunta na pala dito ang Santo Papa noon. Kaya ito ang Santo Papa sa tingin ko. Sa tingin ko, mas mukhang Santo Papa yan. Oo, tama. Parang isa itong taong may relihiyosong titulo, pero hindi ko alam kung ano mismo. Hindi. Obispo. Isang obispo, Isang napaka-interesantang bahagi ng kasaysayan ang nadiskubre namin sa pamamagitan ng pananaliksik sa mga dokumento. May guwardiya dito at may paring namamahala sa kapilya sa likod. At naniniwala ako na ito ay noong mga taong 1800. Nagkaroon sila ng matinding alitan, Kaso sa korte, kaso sa korte, at nagsuhan sila at hindi ko alam ang eksaktong nangyari. pero Nakakatawa, sobrang nakakatawang bagay, oo. At malamang ito rin ang mga anak na lalaki ng pamilya mismo na binati ni Papa doon. Hindi ka pa paniwala ang sobrang detalyadong kasaysayang panrelihiyon dito. Ang astig ng sopa na yan. Oo. ang ganda talaga ng sopang ito at pwede pa itong maisalba, alam mo yon. Oo, maganda talaga. Wala namang masyadong problema dito. Masasabi kong maganda ang hardwood na ginamit nila. Siguradong parang ika-18, hindi, ika-19 o ika-20 siglo. Masasabi ko, yan talagang typical na istilong Italiano, pati upholstery at matingkad na kulay. Gusto ko talaga ang asul. Oo, asul ba yan? Asul ba yan? Akala ko kulay ube yan. Ay, ang ganda rin sana nun. Hindi, asul ito. Magandang sopa. Isa pa itong eskudo ng pamilya. Yan ang orihinal. Maraming eskudo at iba pa ang pinagsama, kaya mahirap malaman kung alin ang mula sang panahon. Gustong-gusto ko rin itong mga palamuti sa itaas ng pinto dito at sa mga normal na bahay sa Italia, kadalasan pinipinturahan lang nila ito, pero dito gawa talaga sa bato. Na parang nagpapahiwatig na mas mahalaga talaga ang pamilyang ito kaysa sa ibang mga pamilya. Umupo ka sa asul mong upuan. Asul nga ito. Sa tingin ko. Malamang kasintanda na ng bahay ang fireplace na yan at baka yan ang unang crest na nandito.
Wala akong ideya. Oo, ang dami talagang crest dito sa Kisame. Crest pagkatapos ng crest, pagkatapos ng crest. Nakakabaliw, oo. Marami pang vintage na larawan, mukhang mula pa nung unang o ikalawang digmaang pandaigdig. Cute na batang bihis na bihis. Oo, naaloko rin ako. Oo. Ang ast. Ito ay panot o gawa ito sa plaster o... Ayoko mahulog yan. Tingnan mo ang bigote ng taong ito. Tingnan mo siya. Sosyal na lalaki. Wow, pati ang mga kilay niya ay parang haba ng buhok ng normal na tao. Wow, tapos may daybed dito. Ewan ko kung bakit. Ibig kong sabihin, maganda rin namang magpahinga ng kuunti. Alam ko rin ginagawa ng Italyano yon. Maaring sabihin nilang hindi, pero... Oh, natitiklop itong mesa. Tingnan mo. Nakita mo na ba yon dati? Maganda rin ito. Ibig ko sabihin, Maraming salamin dito, kaya hindi natin gagawin ngayon, pero pwedeng tiklupin at paliitin. gusto ko rin itong carpet na kinapatungan nito, sa totoo lang. Maganda talaga ito. Sige, saan tayo pupunta susunod? Hindi ko alam, gusto mo bang sa kaliwa muna o sa kanan muna? Ang nasa kaliwa, mabilis lang tingnan, kaya. Oo, sige, dito muna tayo pumunta. Oo, sige. Bago tayo magsalita ng kahit ano. Oo, maraming kwarto sa ibaba, ewan ko kung bakit, ay magulo. At hindi ko alam kung ano ang nangyari dito. Hindi, pero di ko alam kung bakit. May magaganda silang fresko. Oo. At itong piraso na ito ay medyo interesante rin. Oo. Buksan mo para makita ng lahat. Ano yon? Oo. Parang guhit ng wallpaper ang dating sa akin. Mahirap talagang sabihin. Yung iba sa inyo dito ay sobrang artistic. Ay wow, mga asul na dolphin. Asul yun, di ba? Mukhang para din ito sa pag-ukit ng bato. Lalo na kung medyo lalayo ka pa. Dito. Itong mga guhit, talagang hindi ko alam. May nakita ka bang ibon? Mga ukit sa kahoy at palamuting plaster. Mga pader, may tao. May isang tao dito na mahilig sa arkitektura at sining. Astig din ito. Oo nga. Hindi ito cast iron. Nakalimutan ko pangalan. Akira Mike. Ceramic. Ceramic na kalan. Oo. At may isa pa dito sa kwartong ito. Makikikita mo ito dito. Magagandang ceramic ang kalan at ang tubo ng simenea sa tabi. Kaya sa ibabaw niyan. Nakatawa kung paano parang kahoy ang itsura nito. Oo. Ginawa talaga nilang magmukhang ganon. Isa na namang magandang fresko, di ba? May bahagi doon. Tara, punta tayo sa kabila. Ang astig nito, itong aparador. Gusto ko talaga ang mga built-in na cabinet na ganito kasi parang mga pinto ang itsura nila. Pero puno ito ng mga sapatos. Mula taas hanggang baba. Ilang sapatos ba ang kailangan mo? Ang dami sapatos dito sa loob at mukhang madudumi lahat. Interesante. Magagandang pinto. Wow. Talagang maganda. Tingnan natin ito. Ibig kong sabihin medyo magulo at maraming debris dito sa loob. Medyo magulo talaga. Pero kung hindi mo papansinin yon at titingnan mo lang ang kwarto, talagang kamangha-mangha. Grabe, ang dami rin pala nilang mga mural. Iniisip ko, tingnan mo, maabot ba ang mga mural na ito mula sa itaas? May paraan ba para magawa yon? Wow, tingnan mo dito. May album ng mga litrato. Baka galing ito sa mga huling nakatira rito. Sa tingin ko, si Luisi ito. Hindi ko alam ang pangalan ng lalaki, pero si Luisa ang huling babaeng tumira dito. Ay, baliw na baliw sila sa isa't isa. Bex. Olandes na serbesa. Wow!
Naglalakbay sila sa buong mundo, nag-enjoy at pumupunta sa iba't ibang lugar sa Italia. Diyos ko! Sila ba yung magkapareha na nakita natin sa photo album ng mas batang magkasintahan na naglalakbay? Hindi. Sa tingin ko, hindi sila. Mamaya ko ipapakita yung photo album. Hindi ko pa nakikita itong isa. Hindi. Napakaganda ng Italia. Hindi mo maintindihan hanggat di mo pa napupuntahan. Talagang kamangha-mangha ito. Wow! Oh, mga adventure, hindi ito si Luis. Antonio Ambrita Brita. Mga pangalan na hindi ko pa nakita nun. Oh, hindi ko pa nakita ang mga pangalang iyon. Alam ko si Luisa o Luis ang huling tao dito. Oo. See? Sige. Oh, gusto ko talaga ang parting ito. Oo, yung alcove sa pader pati na ang mga halige at iba pa. At saka, isang magandang fresko. Oh, there's... Ang bawat fresko at kwarto rito ay maganda pa rin ang kondisyon. Walang nabibitak o kumukupas maliban ng kaunti sa fresko sa pangunahing kwarto. Napakadaling ayusin ang lugar na ito. Yun ang nakakainis para sa akin dito, sa tingin ko. Oh, magandang kwartong ito. Pakiramdam ko rin na ang mga mas mababang palapag ng bahay ay hindi ginamit bilang Airbnb o B&B. Dito talaga nakatira ang pamilya. Sa itaas naman ang mga bisita. At makikita nyo dito, parang punong-puno talaga ng mga damit ang buong lugar. Oh, tama. Oh! Mga damit kahit saan, magaganda pa. Oo. Oh. Hindi yan interesante, di ko alam yon. Nakasulat sa Italiano. Ito ang dapat nating ipakita. Oh, hindi mo hahayaan gawin yun ng mga bisita mo sa Airbnb. Hindi mo dapat bigyan ng ganitong banyo. Hindi. Tingnan mo yan. Isang bathtub na purong marmol. Freda. Calda. Parang alulo dito mula sa katedral. Wow! At pagkatapos, narito ang side table. Oo, ang astig ng mesa na to. Ibibigay ko ang lahat para lang magkaroon ng banyo na ganito. Perfecto. Hindi ko rin alam na may mga fresko pala dito. Mukhang mahirap makita sa camera. Maisip mo naman. Na nandito ka sa bathtub na to. Para meron kang magandang kwarto, tapos tanaw mo pa ang Tuscany mula sa bintana ng banyo mo. Parang panaginip. Parang panaginip. Sige, dito siguro tayo dadaan papunta sa next na kwarto. Ooh. Sige, tara na. May kwarto rin tayo rito sa bahaging ito ng palasyo. Tinatawag din nila ang lugar na ito bilang kastilyo sa isa sa mga tala. Kung ano-ano ang tawag nila rito. Pero dito, maari mo itong tawagin na pangit na upa. Grabe. Moderno ito. Alam ko practical siya, pero ang pangit ng itsura. Kailangan mong takpan ang magandang kisame rito para makagawa ng modernong kusina. Oo, kailangan mo ng modernong kusina. Oo nga, oo. Kukunin na natin ang aso. Ah, tama. Oh, ang cute nun. Ang kulit mo talaga. Oo, sobrang cute talaga. Ay, Diyos ko. At doon, ang pusa. May daga sa bibig niya. Oo, tama. Gustong gusto ko talaga ang mga fresko. Oo, maganda ang kusina na ito, ibig kong sabihin. Oo, magandang kusina. Nakita mo na ba? Hindi pa. Hindi ko pa nakikita ang mga larawang ito. Ako rin, hindi pa. May daan-daan pang mga larawan na nakakalat pa rin sa kusina. Wow. Itong bahay na ito ay iniwan na. Di ko alam kung nasabi ko na. Itong kastilyo ay iniwan noong 2020. Nangyari ito noong COVID pandemic dahil sa problemang pinansyal, hindi na nila naalagaan ang lugar. Dahil ang lugar na ito ay ginawang B&B, hindi Airbnb, kundi simpleng B&B lang. Oo, pabagsak na ito noon pa. Pero pupuntahan ko yan mamaya. Oo, maraming litrato ng mga kabayo,
Marami pang mga litrato-litrato kahit saan. Oh, ito ay interesante. Oh. Wala yan dito. Hindi. Wala na yan dito ngayon. Hindi. Pero itong photo album talagang naging interesante para sa amin. At kaya rin namin naisip kung sila rin ba ang mga tao sa isa pa. Nakalagay dito Abril Madrid, kaya sa Espanya noong 1996. Oh, pero pumupunta sila kahit saan. Oo. Oo, totoo yan. Magagandang larawan. Yeah. Hindi ko kilala ang mga taong ito, pero tingin ko siguradong may kaugnayan sila sa pamilya. Brussels. Oh. Tel Aviv. Sa kung saan disyerto. Disyerto. Hola. Maganda siya. Magandang babae. Oh. Oo, makadikit sila. Camelyo. Makikita mong may pera ang mga taong ito dahil naglakbay sila sa iba't ibang panig ng mundo na magkakaiba bawat lugar. Naglakbay sila sa buong Europa at sa buong mundo. Napakagagandang mga larawan. Sila ba mismo ang gumawa ng alak na ito? Hindi. Hindi. Mukhang interesante ang boteng yan. Tama na itong pangit na kwarto na to. May maganda naman tayong ipakita. Oo. Halos mahulog. Hindi rin mas simple ang mga fresko rito. Oh. Tingnan mo yan. Lahat sila ay magkakaiba. Oh. Sino kaya ang mga artistang gumawa nito? Hindi naman sila madalas nababalitaan. Ang tanging alam lang natin ay kadalasan galing sila sa Tuscany o Milano. At ginugol nila ang maraming buwan sa bawat palasyo para pinturahan ang mga likhang ito. Asti. Makikita ring may mga batang nanirahan sa lugar na ito. Matagal ko nang gustong magkaroon ng ganito. Oo, ako rin. Nung bata pa ako. At hindi ko ito nakuha. Hindi, ako. Hindi rin. Masyadong spoiled ang mga bata. May isang tao dito sa lugar na to na napakagaling na pintor. Mabasa mo ba kung ano ang nakasulat yan? Napangan. Hakan. H-A-B-A-N-E-N. Fee. 07, 2007. Isa siya sa huling nanirahan dito. Sa totoo lang, Maraming mga painting ng taong ito. Maraming iba't ibang bagay, gaya ng mga scroll at iba pa doon. Ibig kong sabihin, naglalarawan sila ng mga tanawin. Malamang kailangan ito ng mga konde at ng mga nakatira rito para malaman kung nasaan ang kanilang lupa at maitala ang lahat nilang pag-aari sa paligid ng lugar na ito. Kaya siguro interesante ring sabihin ngayon na sa isang punto, nung ikalawang digmaang pandigdig, sinakop ng Wehrmacht ng mga Aleman ang bayang ito, Orion. At ginamit nila ito bilang Base. sentro ng komando. Oo, parang sentro ng komando, kaya pumasok ang mga Aleman dito. Noong unang digmaang pandigdig, may mga taong umuko pa rin dito. Kaya ginamit ng hukbong Italyano ang palasyong ito bilang imbakan ng butil noong unang digmaang pandigdig. Kaya napakamagulo rin ng kasaysayan nito doon. At pagkatapos ng digmaan, parang napabayaan ang lugar na ito ng kaunti. At pagkatapos, muling inalagaan ito noong 1985 ng sumunod na pamilya na kalaunan ay ginawang B&B. Makikita natin ito mamaya, hindi pa tayo umaabot doon. Oo, yan pa lang ang unang palapag. Parang gusto kong ituro mga ito. Ang tokador dito. Itong tukador dito, bote ng alak. Mabango amoy grapa. Ang bango talaga niyan. Painumin mo ako pagkatapos ng video na to. Oo, bangko yan. Napakagandang bangko na naman. At sa likod niyan, tingnan mo. Yun din ang tinitignan ko. Di ko akalaing ceramic ang iniisip nila, malamang marmol talaga yon. Hindi, gawa talaga yan sa bato. Bato o plaster. Pwede mo bang buksan ito? Ha? Oo,
Gusto ko talaga mga ganitong kalan. Maganda rin siguro kung may busto or palamuti doon. Oo! Parang haligi na nga ang itsura niyan. Tama, sa tingin ko, ginawang magmuhang ganun talaga siya. Oo. Sa isang banda, natulog ang mga tao kahit saan, may mga kama kahit saan. Tingnan mo ito. Itigil mo na, itigil mo na. Oo, sandali lang maglalakad ako sa kanan. Wow! Paano nila nagagawa to ng paulit-ulit? Mayroon pang maliliit na painting sa loob niyan. Oh, isa ito sa pinakamaganda pa rin. Pakiramdam ko, Oh! parang kahit na may mga bitak na ito, ang contrast sa pagpipinta, Ito lang yung kulay. Mukhang hindi pa kumupas. Hindi. sobrang makulay niya. O, yung gusto mong marmol ay nariyan lang. Imitasyong marmol yon. Akala ko totoong marmol, pero meron din sila dito. Ito ang sining ng paggawa ng bato na magmukhang marmol. At ang nakakatawang bagay dito, ang mga taong ito ay nasa industriya rin ng marmol ulit. Oo, nasa industriya sila ng marmol. Oo, pinipinturahan mo ang marmol. Napakakaiba nito. Tanga ako. Gusto ko lang ituro ito. Pwede mo pa rin tingnan ng malapitan. Maganda. Maganda. At meron tayong napakalaking koleksyon. Kaya yung pintor na nandito sa lugar na ito ang nagpinta ng lahat ng mga pirasong nakikita natin dito sa sulok. Noong 2003 yon, at talagang nararamdaman ko na ang estilo niya ay talagang nahubog ng maayos sa paglipas ng mga taon. Oo, kasi mas gusto ko talaga yung gawa niya noong 2007 kumpara dito. Oh! Ilang alamat? Isang mitolohikong kabayo, ewan ko, pero ito ang paborito ko. Ang mga ito ay mula noong 2006 at 2005. Ito ay pinta ng mga ubasan sa paligid ng palasyo. Tinitingnan mo ito mula sa bukid paakit ng bundok, talagang maganda. Ano itong larawan? Isang silid-aralan ba ito o ano? Pilgrim ba o si Italia ang nandon? Hindi, ito. Oh, may bandila ng Swiss. Oh, Merong isang tao. Sino nga ulit ang konektado sa Switzerland dahil sa kasal? Naalala mo ba? wala ka ng ideya? Si. Wala akong ideya. Ayos lang yan. Sobrang daming kasaysayan. Sige, punta tayo sa kwartong ito. Oo. O, dahil dito magiging sobrang interesante ang kwento. At nakita namin ang librong ito dito. Ito na ang pinakamatanda na nahanap namin, tama? 1624. 400 at isang taong gulang na libro. Nakakabaliw. Tingnan mo, may hawak kang isang bagay dito sa kamay mo. Na ang mga taong daan-daang taon nang wala sa mundong ito, ang sumulat ng lahat ng mga pahinang ito. At ito ay noong ginintuang kanahon ng palasyong ito. Kaya mga bandang taong 1,600 hanggang 1,700, ang pamilyang ito ay sobrang makapangyarihan. May mga villa sila sa iba't ibang lugar, 300 ektarya ng ubasan at taniman ng ulibo at mga produksyon sa iba't ibang lugar. Mayroon din silang 220 magsasaka at kasama na nagtatrabaho para sa kanila. At pagkatapos, noong ika-18 siglo, dahil sa paghahati-hati ng pamilya at iba't ibang kaso at lahat ng nangyari doon, sa kasamaang palad, nabawasan ang kanilang yaman. Nangutang sila ng malaking halaga mula sa Bank of Flores at yon ang tuluyang naging dahilan ng unti-unting pagbagsak ng palasyong ito sa kabuuan. Oo, nagkaroon din sila ng malubhang sakit sa mga pananim na nagdulot ng pagkalugi. Pagbagsak sa pananalapi dahil doon. At maraming pera mula sa Bank of Florence. Nagbenta pa sila ng ari-arian para pondohan yon, pero kulang pa rin. Ibig kong sabihin, bawat dakilang imperyo ay bumabagsak din sa kalaunan. At ganun din para sa mga lahi ng pamilya na tulad nito. Palaging ganito, nakakabaliw talaga. Walang kapangyarihang tumatagal magpakailanman. Hindi. Kahit gaano mo pa isipin na magtatagal ito, nakakatawa talaga ang buhay sa tingin ko. Pero may napakaraming libro at kung ano-ano pa at nakakabaliw talaga. Meron ding mga lumang-lumang larawan tulad itong nandito. Gustong-gusto ko talaga ito. Oo nga. Super Italianong lalaki. Sa tingin ko, medyo kamukha ako siya. 'Di ba?
Pero nakikita ko dito, 1933, Giovanni. Lahat ay tinatawag na Giovanni. Hoy, 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 hoy. Sa lugar na tinutukoy ko, isa na namang napakagandang larawan ito. Napaka-elegante. Napaka-elegante. Oo, Meron silang mga librong ganito. Aklat iyan na may pabalat na katad. Oo, napaka-interesante ng labas nito. Sa loob, puro accounting lang naman. Ooh. Pero napakaganda ng pagkakasulat. Ooh. Taka. Anong nakikita natin dito? 1610. 1610? Mas luma pa to. May isa pa silang ganitong libro. 1604. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Akala ko 16 and 4 lang. Ang pinakamatandang librong nakita namin ay higit 400 taon na. Grabe! Oo, gusto ko talagang pag-usapan ito. May ilang interesting na larawan tayo. Oo nga, isang grupo ng mga lalaking Italiano tumatanggap ng mga parangal at lahat mga tropeo, At itong bahay, talagang gusto ko ipakita. Ang kanilang katalogo ng mga alak ay mukhang napakamarangya. Ang eskudo nila ay nasa alak nila, sabi dito. 550 taon, 1452 hanggang 2002, 500 taon ng paggawa ng alak. Talagang napakaganda nila talaga. Oo, talagang deklaseng tatak sila. astig talagang itsura pati recipe. Parang ano nga bang laman nun? Grabe. Ang daming mga larawan at mga alaala ng mga tao, lahat ay nakakawa sila na nangyari pa ang COVID. Oo. Sa tingin ko, kaya naman nilang lampasan yon. Pero mahal talaga ang pagpapatakbo ng lugar na ito. Daan-daang libong euro at napakahirap. Ibig kong sabihin, may ilang alak, ito yung nakita lang natin sa larawan kanina. Isa ito sa mga bote nila. Oo, mga tropeo at iba pa. Di ko alam ibig sabihin yan. Tara, pumunta pa rin tayo sa kwartong iyon. Ooh. Parang isa ito sa mga huling bahagi ng palasyo na ginagamit pa noon. Dito rin natin nakuha ang huling petsa, di ba? Oo, noong 2020. Hindi ko alam kung saan ko ito nahanap, pero hindi, wala talaga akong alam. May matinding nagyoyosi dito sa loob. Talagang interesante ang mga rolyo ng pelikula. Mga rolyo ng film nga talaga mula nung 19 na 6 na po. Oo nga. At meron din tayong parang plato na may lahat ng perang Italiano. Ang panahon ng lira ng Italiano ay nagpapaalala sa akin ng ang natuklasan namin sa kwento ay may 12,500 lira na utang noong bandang 1800 na napakalaking halaga ng pera. Oo, lahat ng iyon ay nakuha nila mula sa mga bangko. Ibig kong sabihin, kailangan mong panatilihin ang iyong pamumuno. Syempre! At ito nga ang mesa. At sa hindi malamang dahilan, marami rin kaming nakikitang mga bagay na aliman. Oo nga. Heto ang Hitten Sauber. Maganda yata ang CD na to. Ibig kong sabihin, pwede nating pakinggan kung gusto mo. At eto naman ang isa pang kabinet na punong-puno ng lahat ng accounting para sa BMB na pinapatakbo ko dito. Makikita mo dyan ang 2017, Luke, 2015, 2014, lahat, Pero hindi na namin kayo iinipin dyan. Hindi. Ipakita natin sa inyo. Ang labas ulit. Sige. Tama yan. Sige, ito ang bulwagang pasukan. Pasensya na, kakakain ko lang ng mani. 6 na oras na tayo nandito sa gusaling ito, Luke. Ang tagal talaga nitong isa. Para naliligaw na tayo kung saan-saan. Gusto ko talaga ang bulbagang ito. Medyo nakaka-interest to. Grabe, ang daming fire extinguisher. Grabe, bakit ang daming fire extinguisher? Baka dinadagdagan nila. May mga hagdanan papunta doon, at kung saan-saan pa. Grabe talaga. Pero una sa lahat, gusto naming dalhin kayo sa butas na ito na papunta sa basement. Sige, mauna ka na. Salamat.
Kasi naniniwala kaming ito ang front office. Oo, ang reception hall o ang opisina. Kamusta? Kamusta? May reserbasyon para sa isa? Para kay Luke? Oo. Ayos. Pwede kang pumirma dito? 225 euro, hindi ko alam. 252. Oh, 52. Oo, medyo mahal talaga dito. Kabuang bisita. 4 na gabi. Tama lang yan. Tama lang yan. Makatarong ang presyo para sa ganitong lugar. Hindi. Gusto ko dito. Pero mula rito, pwede nating buksan ang gate. At lumabas tayo. Oh, tingnan mo muna sa labas ng lugar na ito. Sandali. Oo. At dito. Oh, may buong section din doon na bahagi ng B&B. Hindi dapat tawaging Airbnb. At ito naman, sa tingin ko, napakaganda ng harapan na ito. Oo, mula sa panig na ito, napakaganda talaga. May mga arko doon. Sa kabuuan, mukhang napakalaki mula rito. Oh, parang kuta talaga. Oo, mula rito, talagang mararamdaman mo kung gaano to kalaki. Sa kabilang pasukan, hindi masyado. Dahil dito rin nakakabit ang basement floor, kaya hindi mo yon makikita sa kabila. Oh. Hindi pa namin nakita ang isang katlo ng lugar. Hindi rin namin ipapakita lahat kasi karamihan ng kwarto ay BB rooms lang. Oo. Marami pang kamanghamanghang kwarto. Tara na. Mula rito, pupunta pa tayo sa mas malalim na bahagi ng basement dahil nakakita rin kami ng parang tavern dito sa lugar na ito. Naliligaw. Oh, pero kung didiretso tayo ng kaunti dito, Alam mo ba yon? tapos kumanan tayo. Oo, tama. Heto na ang tavern. Grabe, ang gulo ng lugar na to. Oo, ang ganda talaga nito. Ang naisip ko lang ay yung masasarap na Italianong pagkain na niluto dito. Oo, sigurado. At yung alak na inihain. Oh. Komportable at maraming bisitang pwedeng matulog dito. Sa ganitong lugar. Oo. Nagtataka ako kung dito galing ang larong ito. Pero mukhang hindi. Hindi, mas mukha itong. Parang set ng pelikula o kung ano man. Oo, sa tingin ko rin. At dito nila niluluto ang mga pizza at pasta tapos ihahain nila doon. Mukhang ito lang ang kainan dito sa lugar na to. Okay. Ang taberna. Ang ganda. Malalaking kahoy na mesa, lahat ng kailangan mo. Pwede rin tayong pumunta sa bakuran, tingnan mo. Ang ganda talaga ng bakuran na ito. Oh. Makikita mo ang harap ng gusali. Grabe. Parang baluktot din ito. Oh? Parang hugis o balo ito. At tulad ng bawat lugar na napuntahan namin dito sa Italia, may balon. Wow! Gusto kong maghagis ng bato dito. Hindi masyadong malalim. Hindi. Hindi masama. Balik tayo sa loob. Oh, ang ganda. Kailangan nating umakyat dito. Oo. Oo. Tapos pataas dito. Oo. Gusto ko ang mga lubid na to. Sobrang Italiano. Wala kang makikitang ganito sa Pransya o ibang bansa. At ito ang labahan. Oh. Malaking labahan para sa staff. Noong 2020, nang iniwan na ang lugar na ito, umalis na lahat ng staff at wala nang nagalaga dito kaya bigla na lang itong nasira. Magandang grandfather clock. At akyat pa tayo. O sige, punta na tayo sa B&B. Ito na yon. Alam mo ba kung anong magandang kwarto, Luke? Sa tingin ko, yung magandang hallway na may 2 upuan. Oh, ito ba yon? Oo. Gusto ko ito. Itong bahagi na to. Oo nga.
Magandang pagkakaayos nila sa B&B na ito. Ang daming pintura. Pasensya na, medyo hinihingal ako. Sa tingin ko, sila mismo ang gumawa ng maraming painting dito. At ito, hindi pa natin nakita ang mga inisyal na ito dati. Ay hindi, Bakni, hindi ko pa nakita yan dati. Oo, si Buffel dun sa mga upuan. Magandang pahingahan ito. Pinananatili pa nila ang mga fresko at iba pa. Oo, tama. Maayos na naibalik at napakagandang banyo dito. Astig ito. Huwag mo na ipakita ang inidoro. Nakita ko na yon. At dito naman, may kama rin. Sa kabila, mga inidoro. Oo, medyo marumi sila. Ayos, may mga instrumento ang pangmusika. Karaniwan talaga ito sa mga Italianong fresko. Maganda ba ang kwartong ito? Oo naman. Oo, ito ang maganda. Mukhang isa ito sa mga suite. Oo, kasi medyo malaki ito at may ilang hati sa loob. Napakagandang mga fresko. Grabe. Ipinapakita ako ito. Parang payong pa nga ang itsura nito. Oo nga. At masasabi kong parang kama na may canopy, pero kulambo lang talaga ito. Ayos, pati mga ibabaw na marmol, lahat-lahat. Tamang-tama talaga itong lugar para matulog. Premium talaga ang kwartong ito. Kung titingnan ng presyo, mukhang mababa pa ang singil nila. 63 euro kada gabi. Pero may mga kwarto pang mas mura dito. Baka para sa isa sa mga yun. Oo, tama ka. Sige, maghanap pa tayo. Yun pa rin ba? Titingnan natin. Isang kwarto pa at pagkatapos. Hindi ako mahilig ipakita kung ano ang nasa kwarto. Hindi. Hindi. Pakita mo rin saglit ang hallway dahil may magagandang painting dito. Ito ay representasyon ng bahay. Sa tingin ko, tanaw ito mula sa hardin. Kaunti lang. Karaniwang puno ng sipres ng Tuscany. Puno ng sipres. Mga puno ng sipres, oo. Gusto ko kapag nakahanay sila sa driveway ng isang lugar. Oo, nakatutok agad ako sa Singer sewing machine na iconic din na piraso. Mas kaunti ang makinang panahi sa Italia kaysa sa Pransya. Magandang kondisyon itong isa. Oo, napagandang piraso. Pero pasok muna tayo dito. Oo. Parang sweet ulit ito sa tingin ko. Dito, meron kang pahingahan at sa tabi nito ay ang kwarto. Sobrang dami ng salita sa video na ito. At dito naman, meron tayong napakagandang banyo. Gusto ko ito. Andito yung mosaic na paboreal. Poisson. Maganda ito. Napansin ko rin na may ilang mga litrato na naiwan pa rito. Baka may mga bisita na nag-iwan ito. Mga cute na bata. Ay, astig pala itong libro na to. Ay, ang luma na pala ng librong yan. Tingnan mo siya. Sosyal na lalaki. Ay, ang gaganda nila. Sobrang cute nila. Sige. Pasensya na kung mabilis tayo dito. Pero mas interesante ang susunod na kwarto. Ito ay isang kwarto lang sa hotel. At kahit na napakaganda ng hotel, wala namang kwento ang hotel. Muli, may canopy net. Isang canopy net. Sobrang daming lamok sa Italia. Yun ang problema. Oo, ayoko sa bansa dahil sa mga lamok. Lahat ng iba, maganda naman. Yan ang mas batang version ng kit na kakakita lang natin. Napakaganda. Pero ngayon, handa na kaming ipakita sa inyo ang totoong kasaysayan. Tara, dali namin kayo doon. May hagdan din sila dito, paakyat sa susunod na palapag. Mukhang hindi na nila ito inayos. Atik pa rin ito. Pero talagang astig na atik ito. Marami sa mga research namin ay galing dito sa attic na ito. Sa totoo lang, halos lahat, di ba? Isa pa. Silipin natin sandali yung kwarto doon. Mukhang interesting talaga. Pero itong attic na to ay literal na bahagi ng bahay na ilang siglo na ang tanda.
Mayroon tayong mga kahon ng alak, mga baul na puno ng mga sulat kamay na tala na galing pa noong mga nakaraang siglo. Napakaganda ng pagkakasulat. Ang ganda ng pagkakasulat nito sa cursive. Magaganda talaga ang sulat ng mga tao noon. At may dahilan naman ito. Oo, ang tanging ginagawa lang nila buong araw ay magsulat ng mga liham. Kaya, malamang pinag-aralan din nila kung paano gawin yon. Isa itong kasanayan na nawala sa atin. Ilang beses sa isang linggo, sa isang buwan, nagsusulat ka pa ba, Luke? Hindi na masyado ngayon. Hindi, siguro mga ilang beses lang sa isang buwan ako nagsusulat. Oo, at yun lang. Pati ang mga kalkulasyon ng mga bata. Also. O para sa negosyo. Gusto ko rin talaga yung bagay sa taas. Yung isa na yon, tama ba? Mukha siyang maliit na kahon. Kaunti lang. Oo, hindi ko alam. Hindi tayo makakarating doon or kailangan nating mag-spelunking. Pero, Akrobatika. Pwedeng mag-akrobatika ng kaunti. Ay, mabigat ito. Diyos ko! talaga? Oo, mabigat ito kasi may laman sa loob. Hindi ko ipagsasapalaran. Hoy! Ayan! Kunan mo yan. Ohoy! Sa loob ng 4, 5, 6 na taon na gumagawa ko ng mga video, mali ako. Palagi kong sinasabi ng mga slots yon. Tanga lang ako. Mga pampailit ng kama pala yon. Yun ang mga bagay na nilalagay mo sa ilalim ng kumot at tapos nilalagay mo yung isa sa mga pampainit ng kama sa ilalim para lang hindi masunog ang kumot. May natutunan kami mula sa isang matandang Italianong nag-asikaso sa amin. Oh! At may museo siya. At pagkatapos ay sinabi niya lang yon. At kami, teka, ano? Talaga? Matagal ko na ba talagang sinasabi yon? Pasensya na kayo guys sa maling impormasyon. Ang galing din ito. Ito ay yung bakal lang sa attic. May mga gamit pa dun sa kabila. Malaki rin ang kwarto na ito. Siguradong yung mga fresko na yon. Hindi naman siya parang pader o iba pa. Ipapakita ko lang ito saglit. Tingnan mo, ito ay isang Canvas. na isinasabit nila dito. Talagang interesante. Ang silid na ito ay siguradong may layunin noon na wala na ngayon. Maaring naging napakahalagang silid ito. Bakit mo pa gagawin ng ganoon kung hindi naman? Hindi ko masabi kung para saan mo to gagamitin. Parang mukhang lugar ito kung saan may teatro or kung ano man, alam mo yon. Nakatayo mga tao doon, hindi ko alam. Pinakakakaibang lugar siguro ito. Pero habang tinitingnan ko yan na yon, ang sinasabi mo ngayon ay sobrang may sense. Oo, 'di ba? May mga taong nakaupo dito o kung ano man. Tapos parang may mga upuan. May mga upuan dito, mga upuan, oo. Ito ay akustiko. Posible. Posible. Ang astig nun. Oh! Sa dami ng mga nota ng musika at kung ano-ano pa, malamang may musika at teatro rito. Baka maganda rin ang akustika rito. Oh! Sige, ang ganda. Ayaw mo bang tingnan? Oo, tara, punta pa tayo at dumaan din tayo riyan. Pwede na rin. Nandiyan. Sige. Oh, mag-ingat ka. Napakahirap nito. Uy, tambol ba yan? Hindi, may kahon dyan. Akala ko drum ito. Isa pala itong kabinet. Makikita mo ang estruktura. Marami ng tukod na yon. Oo, maraming tukod. Bumabagsak na ito. Oh, makikita mo lang talaga dito ang mga magagandang piraso na unti-unting nabubulok tulad ng upuan o sofa. Oh! Sandelier doon. Ito dito. Ito. Mga frame, mga kahon. At may naiwan pa ba dito? Oo, may mas marami pang imbakan sa lahat ng dako. Oh, Oo, tama. Imbakan ng magagandang antikong gamit na unti-unting nabubulok. iba't ibang klase ng bagay dito sa loob. Talagang nakakabaliw. Oo nga pala. Gusto ko talagang tingnan ng frame na ito. Oo, malamang na yung frame ng salamin na yan ay nasa loob ng bahay noon. Oo, ang ganda ng frame na ito. Uy, ang astig na mga sombrero sa mga sulok. Uy, yung babae sa baba. At isang mabilis na silip dito, mas marami pa pala. At may isa pang pinto doon, tuloy-tuloy pa rin. Ang daming upuan. Para sa teatro ang mga yon. Tignan mo.
Hindi ako sigurado ha. Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano ngayon. Wow, ang daming dapat tingnan. Tara, punta tayo sa pinakaimportanteng kwarto dito. Ito na yon. Sa tingin ko, ito ang paborito kong kwarto. Dahil dito, parang bumabalik ka ng ilang siglo sa nakaraan. Tingnan mo ang mesa na ito. Isa itong obra maestra, ibig kong sabihin, hindi pa ako nakakakita ng ganito kahit sa museo noon. Mas tunay ang pakiramdam nito kaysa sa kahit anong nakita ko na dati. At ang ilan sa mga liham na nakakalat dito sa mesa ay daang taon ng tanda mula pa noong mga taong 1600. Gusto ko lang makita kung alin yon. Ito ang liham na tinutukoy ko. Isang konde ang sumusulat sa liham na ito at bibigyan kita ng salin ng bahaging ito. Ang utusang iyon na inirekomenda mo, gaya ng alam mo, ay lumabas mula sa bilangguan sa napakakawawang kalagayan. Matagal na siyang walang paraan para makabayad. Ako, bilang tagapamahala ng TAN, ay una kong tinutulan ito. Siguradong hindi siya mapapalaya. Ngunit pagkatapos ay natanggap ko ang utos na ilabas siya sa kanyang paghihirap. Tiyak na pinayagan na, habang sinusubukan niyang itaguyod ang sarili sa sarili niyang paghahanap buhay, kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pagbabayad sa tanggapan para sa pag-aayos ng kanyang utang, na sa pamamagitan ng kanyang kaibigan ay umaabot sa 139 na lira. Nangako siyang babayaran dahan-dahan ang utang ayon sa kaya niya. Kaya bibigyan siya ng 2 buwang palugit ayon sa sinabi niya. Sa iba pang bagay, susunod ako sa inyong utos at maghihintay. Ang inyong masunuring lingkod mula sa TAN. 12 ng Pebrero, 1697. Napakaganda ng sulat kamay dito. Isa ito sa magagandang natagpuan namin sa lugar na ito. Naniniwala akong mula pa ito noong 1600 at 40 kung tama ako. Hindi rin ito ang una dahil ilang henerasyon na ang tumira rito sa pamilya. Astig ang mga larawan dito, Luke. Kasama ito. Ang astig nila. At dito naman. 1933 at ang kolehiyo. Itong kahoy na mesa dito kung saan may isang konde na dati nagtatrabaho noon. Itong upuang may sapin. Maganda rin itong upuan. Oo, pati yung mga fresko at ilaw sa kisame. O, akala ko dati pagkabulok lang, pero hindi pala. Butas o ilaw lang pala ito sa kisame. Pakiramdam mo parang nasa Maranyang Romanong Palasyo sa Italia ka. Natotoo naman, pero sa ibang paraan. Tingnan mo yan, mas marami pang mga larawan. Ito rin ay sobrang lumana. Mas marami pang petsa dyan. Sa kasamaang palad, wala. Nasa loob ba yan ng bahay? Hindi ko nakikilala ang fireplace. Siguro isa yon sa mga bahay sa itaas. Isipin mo na lang kung anong itsura ng ibang mga bahay noon. Si Mian Henk. Oh, hindi ko rin alam. May pirma siya at sa likod nito may daldal pa. Sigurado akong isang sikat na tao ang pumirma nito o kung ano man. Artista siguro siya o iba pa. Siya yung Italianong Indiana Jones. Oh. It's not possible otherwise. looks like something like that. Gusto ko rin ang mga frame na nandito. Oh. Ipinapakita nito ang mga sinaunang Romanong lungsod o mga lungsod sa Italia. Isa ito sa mga lumang kalkulador. Oh. Itataas mo ito at may parang rolyo ng papel dito na pwede mong itypean. Ang astig. Oo, tinitingnan natin ito, di ba? Oo, itong bahagi na to. Ito. Hindi kami sigurado. Parang nakalimutan namin ito. Pero nakita namin ang Philharmonica Dramatica. Oo, kaya. Si Alessandro Nardide na anak ng isa sa mga taong nagpapatakbo ng lugar na ito. Siya ang presidente ng Theater Society dito at gumagawa siya ng mga palabas sa teatro, mga musical, lahat. Ang natuklasan natin at itinuro ni Luke na maaring teatro ito ay lalo lang nagpapatibay sa ideyang iyon. Oo. Oo. Mas malinaw na ngayon. Sinasabi rin dito na ang komte ay nangangahulugang konde. Oo. Tama, konde pa rin siya noon. 4 na rang taon matapos ang unang konde. Ang astig din ng mga upuang to.
Ang astig nila, medyo sira na sila sa ngayon. Sa kasama ang palad. Pero mahal ko pa rin sila. Oo, pero ito yata ang mas buo na likurang piraso. Oo, mukhang galing ito sa isang upuan. Wow! Ang ganda ng kwarto. Ipakita muna natin ang mga fresko bago umalis. Siyempre. Oh. Ang ganda ng mga disenyong bulaklak. Gustong gusto ko ito sa pader dahil tanaw mo ang mga lumilipad na ibon at ulap sa labas. Ang ganda talaga. Wow. Oh, gusto ko talaga ang kwartong ito. Sige, may ilan pa tayo. Hindi. Sa tingin ko may isa pa akong ipapakita. Oo. Dahil kung pupunta ka rito, may mas marami pang mga kwarto sa mga gilid na yon. Pareho lang. Nakita mo na yon dati. But the BMB rooms. Tumingin ka rito. Ito ang tanawin ng magandang Tuscany. Wow! Anong ganda nito? Kahanga-hanga. May hagdan doon. Papunta ba yon sa maliit na tore o ano? Hindi ko alam at di ko susubukan. Hindi. Hindi ngayon. Titingin pa ako ulit dito kasi hindi ako sigurado kung ano yon. Medyo nalilito rin ako kung ano to. Oh, ito rin dati ay isang kwarto. Tama. Kaya dati, maraming mga kwarto dito sa lugar na ito. Maganda rin ang kwartong ito, lalo na dahil may balkonahe pa na nakakabit dito. Oh, talagang maganda. Sige. Nung dumating kami dito, pinagdedebatehan pa namin kung kukunan ba namin ng video ang lugar na to. Sa huli, ito ang isa sa pinakamagandang historical na lugar na na-video namin sa trip na ito. Kaya ayan, isa yan. Sa tingin ko, maliit na aral yan para sa lahat. Tumingin ka lampas sa unang nakikita mo. Nook, maraming salamat sa pagsama sa akin. Oo naman, siyempre. Salamat sa nanood. Tingnan nyo rin ang merch. Tingnan nyo ang merch ng Proso DK. Ito ang pinakamagandang paraan para suportahan ang channel. Maraming produkto sa link sa description. Meron ding mga water bottle, hoodie, sombrero, lahat ng gusto mo. Punta ka na. Bakit nandito ka pa? Bakit nandito ka pa rin? Sige na. O sige, paalam. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo sa panibagong video.